Maingay ito, walang tigil, at walang awa sa mga dumarating na hindi handa pero ngayong taon, habang papalapit ang AE Open, may ibang uri ng excitement na nabubuo sa paligid ng isang pangalan sa entry list. Alex Ila papunta siyang muli sa Flushing Meadows at para sa mga Pilipinong fans sa buong mundo. Higit pa ito sa isa na namang torneo ito ay pagbabalik ng isang kwentong nagsimulang mabuo 12 buwan na ang nakalipas at ngayon. Handa na si Alex Ila na isulat ang susunod na kabanata nito para talagang maunawaan kung bakit napakabigat ng sandaling ito. Kailangan mo munang maunawaan kung ano na ang ibig sabihin ng New York para kay Alex Ila noong nakaraang taon. Pumasok si Alex Ila sa una niyang ATP Open main draw bilang isang halos hindi kilalang pangalan sa mas malawak na mundo ng tennis. At agad niyang hinarap ang isang seeded na kalaban sa unang round. Ang sumunod ay isa sa mga hindi malilimutang sandali na maaalala ng mga Pilipinong sports fans sa loob ng maraming taon. Lumaban si Ila sa isang dikit at tensyosong laban at lumabas na panalo. Agad pinatunayan na karapat-dapat siya sa pinakamalaking entablado. Iyon ang naging pagpapakilala niya sa ATP Open pero ngayong taon. Bumabalik siya na may ganap ng ibang katayuan, hindi na bilang isang sorpresa, kundi bilang isang manlalarong babantayan ng mabuti ng buong draw. Napakalaki ng kaibahan ng Alex Ila na unang dumating sa New York at ng manlalarong babalik ngayong taon. Umakyat siya sa career high ranking sa loob ng top 20 sa mundo at naging pinakamataas ang ranggong Pilipinong manlalaro sa kasaysayan ng tennis. Siya rin ang naging unang Pilipina na nanalo ng WTA Tour level singles title. Matapos iuwi ang tropeo sa Washington sa pamamagitan ng pagtalon sa isang top 3 opponent sa final. Bukod pa rito, umabot siya ng malalim sa Wimbledon. Nakaabot sa 4th round at lalo pang pinatunayan na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa sport kasama sa Wimbledon run na iyon ang isang matinding pahayag na panalo laban sa defending champion ng torneo, na muling nagpatunay na kabilang si Alex sa hanay ng mga elite sa sport. Pagkatapos nito, nang magsimula ang North American Hardcourt Swing, naabot niya ang isa na namang milestone nang makuha niya ang pinakamataas na seeding ng kanyang career sa isang WTA 1,000 event sa Cincinnati. Hindi na ito ang dating manlalaro na tahimik na pumasok sa WTA Open draw noong nakaraang taon. Si Alex Ila ay isa ng pangalang napilitang pansinin ng buong mundo ng tennis para sa mga Pilipinong fans. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay may emosyonal na kahalagahan na lampas pa sa rankings, tropeo, at mga resulta ng laban. Kinakatawan nito ang mga taon ng pag-asa at paniniwala na sa wakas ay nabibigyan na ng gantimpala sa pinakamalalaking entablado sa tennis. Ito ang uri ng paglalakbay na nagpapaupo sa mga pamilya sa Maynila sa harap ng telebisyon, nagbibigay sa mga overseas Filipino workers ng dahilan para magising sa imposibleng oras, at nagbibigay inspirasyon sa mga batang atleta sa buong Pilipinas na tumingin kay Alex at maniwalang maaari rin akong maging katulad niya. Balang araw ang pagbabalik ni Alex Ila sa New York ay higit pa sa isa lamang panibagong paghinto sa schedule ng isang profesional na manlalaro ng tennis. Bumabalik siya sa isa sa pinakamahirap na arena ng sport bilang kinatawan ng isang buong bansa. Dalaang mas mabigat na inaasahan kaysa dati at doon nagsisimula ang tensyon ng kwentong ito. Ang pagpasok sa isang Grand Slam na may mas mataas na profile ay hindi nagpapadali sa torneo sa maraming paraan. Lalo pa nitong pinapahirap ang lahat. Bawat kalaban na haharapin ni Ila sa New York ay mas pinag-aralan na ang kanyang laro kaysa noong isang taon. Bawat laban ay tatanggap ng mas malaking atensyon mula sa commentators, analysts, at fans, habang bawat panalo ay husgahan laban sa matataas na pamantayang naitakda na niya para sa sarili niya. Ang pressure ng pagpasok sa isang torneo bilang underdog ay ibang-iba sa pressure ng pagiging manlalarong sadyang pinaghahandaan ng mga kalaban para talunin. At sa Open na ito, aakyat si Alex sa Grand Slam stage sa unang pagkakataon bilang isang manlalarong tunay ng kabilang sa ikalawang kategoryang iyon. Mayroon ding practical na concern na karapat-dapat bigyan ng tapat na pansin, at ilang tennis analysts ang nagbanggit nito habang papalapit ang torneo. Napakabigat ng schedule na nilaro ni Alex Ila ngayong season. Ang kanyang mga runs sa Washington, Wimbledon, Toronto, at Cincinnati ay nagpapanatili sa kanya sa napakatinding antas ng kompetisyon sa loob ng maraming linggo, kung saan madalas magkasunod-sunod ang singles at doubles commitments at halos walang sapat na oras para sa recovery. Kung makakaabot siya ng ilang rounds sa New York, maaari niyang matagpuan ang sarili na naglalaro halos kada ibang araw matapos ang isang nakakapagod ng stretch ng kompetisyon. Ang ganitong klaseng pisikal at mental na pagod ay hindi maaaring baliwalain kapag sinusuri ang sansa niya sa Open. Sa tennis,
ang pagod ay hindi laging lumalabas bilang malinaw na injury minsan. Lumalabas ito sa isang hakbang na bahagyang mas mabagal sa depensa, sa isang return na dumarating ng isang fraction na huli, o sa isang shot na wala na ang talas at precision na mayroon ito ilang linggo na ang nakalipas. Ang maliliit na pagkakaibang iyon ay maaaring maging mapagpasya sa antas ng Grand Slam, kaya ang fatigue ay tunay na salik na kailangang i-manage ni Alex Ila. Sa oras na tumapak siya sa mga court ng Flushing Meadows, ang magkunwaring hindi ito mahalaga ay pagbabaliwala sa isa sa pinakamalalaking hamon ng kanyang kampanya. Dito nagiging talagang kapanapanabik ang tactical picture dahil nakabuo si Alex Ila ng mga sandatang makatutulong para mabawasan ang ilan sa mga pisikal na demand na ito, basta kayanin ng kanyang katawan bilang isang left-hander. Likas siyang nagbibigay ng problema sa mga kalabang halos buong career, ay naghahanda laban sa mga right-handed players, kayang bumuka ng kanyang serve ng malapad sa ad-court. Lumilikha ng mga angle na hindi sanay basahin ng maraming kalaban at nagbubukas agad ng court mula pa lamang sa unang tira sa mabilis na hard courts ng New York, kung saan ang mga puntos ay maaaring matapos sa loob lamang ng ilang palitan. Ang variation na iyon sa serve ay maaaring maging napakahalagang sandata. Ang kanyang return game ay lumitaw din bilang isa sa pinaka-improved na bahagi ng kanyang laro ngayong season, sa halip na umasa lamang sa movement at depensa para saluhin ang lakas ng mas malalakas na hitters. Mas madalas nang ipinapakita ni Ila ang kakayahang humakbang papasok sa baseline, kunin ang bola ng maaga, at agad maglagay ng pressure sa kalaban. Sa paggawa nito, naaalis niya ang mga madaling service points na inaasahan ng maraming manlalaro upang makapagsettle sa isang laban at makabuo ng maagang kumpiyansa. Maaari itong maging lalong mahalaga sa New York, kung saan ang hard courts ay nagbibigay ng matatag at predictable na bounce na nagbibigay gantimpala sa mga manlalarong handang kunin ang bola ng maaga sa halip na palaging umatras sa likod ng baseline. Malaki rin ang paghinog ng baseline game ni Ila. Hindi na siya simpleng counter-puncher lamang na sinusubukang saluhin ang pressure at patagalin ang rallies hanggang mapagod ang kalaban. Sa ilan sa pinakamalalaking panalo niya ngayong season, ipinakita niya ang mas malaking kagustuhang kontrolin ang puntos, baguhin ang pace ng kalaban, at humakbang pasulong para tapusin ang puntos sa net kapag may pagkakataon. Ang mas kumpleto at mas agresibong bersyon na ito ng laro ni Alex Ila ay naging malaking bahagi ng kanyang breakthrough season, na tumulong sa kanya na maabot ang 4th round sa Wimbledon at makuha ang kanyang unang tour-level singles title sa Washington. Ang pinakamalaking tanong papasok sa New York ay kung mapananatili niya ang agresibo ngunit kontroladong estilong ito habang pisikal na hinaharap ang panibagong Grand Slam. Matapos ang napakabigat na serye ng mga torneo ito, ang uncertainty na siyang nagpapaging tunay na kapanapanabik sa pagbabalik ni Alex Ila sa EV Open, sa halip na gawin lamang itong isang feel-good story na nakatayo sa isang madaling narrative. Walang garantiya sa torneyong ito. Ang Grand Slam draw ay kilalang walang awa. Puno ng mga manlalarong kayang ilabas ang kanilang pinakamahusay na tennis sa kahit anong araw. Maaaring abutan si Ila ng pagod sa pinakamasamang pagkakataon. Maaari ring may kalabang makahanap ng tamang estratehiya para samantalahin ang anumang pisikal o mental na pagkapagod na naipon sa mga linggo ng sunod-sunod na kompetisyon. Ang bahagyang pagbaba sa galaw, konsentrasyon, o execution ng shot ay sapat na para baguhin ang resulta ng isang laban. Sa antas na ito, ang pagkilala sa mga posibilidad na ito ay hindi pagiging negatibo. Ito ay simpleng tapat na pag-amin kung gaano kahirap ang profesional na tennis. Kahit para sa isang manlalarong dumarating na may napakalaking kumpiyansa at momentum. Pero may isa pang bahagi ang kwentong ito. Iyon ay ang bersyon ni Alex Ila na paulit-ulit nang pinatunayan ngayong season na kaya niyang umangat sa pinakamahalagang sandali. Pumasok siya sa Wimbledon at inilabas ang pinakamahusay na Grand Slam performance ng kanyang career. Pagkatapos ay dumating siya sa Washington bilang underdog at umalis bilang kampiyon. Anumang pagod ang dala niya papuntang New York, may dala rin siyang bagay na wala siya isang taon na ang nakalipas. Isang mas malalim na paniniwala sa sarili at mahalagang karanasan sa pagharap sa pressure. Ang kombinasyong ito ng tibay na nabuo sa loob ng maraming buwang high-level competition at ng mga pisikal na tanong na dala ng isang nakakapagod na season ang dahilan kung bakit ang ATP Open campaign ni Ila ay isa sa pinaka-unpredictable at pinakakapanapanabik na storylines ng torneo para
Sa mga Pilipinong supporters, gayunpaman, ang uncertainty na ito ay hindi nagpapababa sa pride na nakapalibot sa sandaling ito kung mayroon man. Lalo pa nitong pinapalalim ang kahulugan ng paglalakbay dahil ang tunay na suporta ay hindi naman kailanman tungkol sa garantisadong resulta, hindi ito kailanman tungkol sa pag-asam ng perpekto o paghingi na bawat torneo ay magtapos sa panalo. Sinubaybayan ng mga Pilipinong fans si Alex Ila, hindi lamang sa matitinding tagumpay kundi pati sa mahihirap na bahagi ng kanyang breakthrough season at sa prosesong iyon, natutunan nilang pahalagahan ang mismong paglalakbay, hindi lamang ang mga panalo at estadistikang nakakabit dito ang kanyang pagbabalik sa New York, gaano man kalayo ang marating niya, ay isa ng makapangyarihang simbolo ng kung gaano kalayo na ang narating ng Philippine tennis sa napakaikling panahon ang katotohanang muling magkakaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa AV Open Main Draw, ay lalo pang nagpapahalaga sa sandaling ito. Isang taon na ang nakalipas, ang presensya ni Ila sa draw ay isa ng makasaysayang milestone pero ngayong taon, bumabalik siya na may mas malaking dalang bigat, expectation, pag-asa, at antas ng pambansang atensyon na iilan lamang sa mga atletang Pilipino sa anumang sport ang naranasan sa American soil. Bawat laban na lalaruin ni Alex Ila sa New York ay susubaybayan hindi lamang ng tennis fans, kundi ng isang buong bansa. May mga taong titingin ng score sa pagitan ng work shifts, magpupuyat para manood ng live streams, at paulit-ulit na magre-refresh ng news updates sa buong araw para lang makita kung paano siya nagpe-perform. Yan ang bigat na dinadala ni Ila sa torneyong ito. At ito ay antas ng atensyon na talagang pinaghirapan at pinatunayan niya sa pamamagitan ng isang kahanga-hangang season ng mga tagumpay, pero ang kahalagahan ng pagbabalik niya sa AV Open ay lumalampas pa kay Alex mismo. Sa bawat pagtapak niya sa entabladong kasing prestihiyoso ng AV Open, mas napapansin ang Philippine tennis sa kabuuan. Ang kanyang tagumpay ay lumilikha ng mga oportunidad para lumago ang sport sa sariling bayan. Nagbibigay inspirasyon sa mga batang atleta na makita ang professional tennis bilang isang makatotohanang landas, at ipinapakilala ang talentong Pilipino sa pandaigdigang audience sa isang sport kung saan limitado sa kasaysayan ang ganitong pagkilala, manalo man siya o matalo. Sa New York, patuloy nang may binubuo ang presensya ni Ila na mas malaki kaysa sa resulta ng isang torneo lamang. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagbabalik niya sa Flushing Meadows ay dapat makita bilang isang defining moment sa kwento ng kanyang career. Hindi lamang bilang isa pang entry sa results sheet. Ang pagbabalik ni Alex Ila sa AV Open ay kumakatawan sa banggaan ng pambihirang oportunidad at napakatunay na pisikal na hamon. Akyat siya sa isa sa pinakamalaking entablado ng tennis dala ang momentum ng isang breakthrough season at ang naipong pagod ng isang walang awang schedule. Ang kombinasyong iyan ang bumubuo sa lahat ng dahilan kung bakit napakakapit ng sport sa damdamin ng tao. Uncertainty, pressure, resilience, at ang posibilidad, gaano man kahirap hulaan, ng isang bagay na tunay na makasaysayan habang papalapit ang torneo at unti-unting nabubuo ang draw. Lalo lamang lumalaki ang mga tanong, kaya ba ni Ila na i-manage ng maayos ang kanyang katawan upang maulit ang antas ng tennis na ipinakita niya sa Wimbledon at sa Washington? Kakayanin ba niya ang mas matinding atensyon at pagsusuri na kasama ng hindi na pagiging isang sorpresang underdog? At kapag umabot ang torneo sa pinakamahihirap na yugto nito, makakahanap ba siya ng panibagong antas gaya ng paulit-ulit na niyang ipinapakitang kaya niyang abutin ngayong season? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot sa alinman sa mga tanong na ito, at ang uncertainty na iyon mismo ang dahilan kung bakit napakakapit at napaka-intriga ng kanyang nalalapit na AV Open campaign. Ito ang mga tanong na magbibigay hugis sa susunod na 2 linggo, at ito rin ang eksaktong dahilan kung bakit ang AV Open na ito ay isa sa pinaka-inaabangang Grand Slam appearances ng batang career ni Alex Ila. May isang bagay lamang na tiyak, gaano man magtapos ang torneo, babalik si Alex Ila sa New York bilang isang ganap na ibang manlalaro kaysa sa unang tumapak sa AV Open stage. Isang taon na ang nakalipas, babalik siya na may GOTY title sa kanyang pangalan. May makasaysayang mga panalo laban sa ilan sa pinakamalalaking pangalan sa sport, at may antas ng kumpiyansa na mabubuo lamang sa paulit-ulit na pagpapatunay sa sarili sa ilalim ng pressure. Anuman ang mangyari sa susunod na 2 linggo, ang pagbabagong iyon ay nangyari na at bahagi na ito ng kasaysayan ng Philippine tennis.